Hindi kailanman sumagi sa isip ni Katie Gomez na mahulog sa kanyang bilyonaryong boss na si Thomas Anderson. Pero minsan, ang mga bagay na hindi mo inaasahan ang siyang nagbabago ng lahat, mula sa pagpapanggap, naging totoo. Cheers to more years of being single and not having a boyfriend, masayang sigaw ni Katie habang nagbubukas ng bote ng alak kasama ang kaibigan niyang si Jessica. Nasa simpleng apartment sila ni Katie, nag-e-enjoy sa gabing walang pasok kinabukasan. 30 years old, pero grabe, fresh na fresh ka pa rin. Ano bang sikreto mo, girl? Bukod sa pagiging under ng nanay mo, biro ni Jessica na sinabayan ng malakas na tawa. Simple lang, Jess. Tulog, kain, at syempre, nasa dugo na namin yan, sagot ni Katie, may halong pagmamalaki. Pero alam mo, wala naman talagang nanliligaw. At kung meron man, anong silbi nila? Magkakapera ba ako kung may boyfriend? Hindi. Kaya magtatrabaho na lang ako hanggang yumaman, sabay tungga niya sa bote ng alak. Sabihin mo nga yan sa harap ng mama mo ngayon. Tiyak, itatakwil ka na niya, natatawang sagot ni Jessica habang hinampos siya ni Katie ng unan. Alam mo, Jess, minsan naiisip ko rin, bakit ba sobrang owa ni mama sa paghanap ko ng asawa? 30 pa lang ako, hindi pa naman tuyo ang mattress ko, biro ni Jessica na ikinatawa nilang dalawa. Baliw ka talaga. Pero seryoso, Jess, hindi ko alam kung paano ko haharapin si mama ngayong Pasko. Gusto niya, dalhin ko raw yung boyfriend ko. Wala naman talaga akong boyfriend. Anong gagawin ko? Maghahatak ng lalaki sa kanto, sabi ni Katie, sabay buntong hininga. Girl, maganda ka, may trabaho, at maganda pa katawan mo. Pero alam mo kung anong kulang sa'yo, tanong ni Jessica na may maliikot ng ngiti. Ano na naman yan, tanong ni Katie, nakataas ang kilay. Kinyulang ka sa pagiging agresibo. Nilalandi ka na ng harap-harapan, pero para sa'yo, brotherly love lang yun. Diyos ko, Katie, gumalaw-galaw ka naman. Tama rin si mama mo, hindi ka na ba mabata? Sige, Jess. Kapag nagka-boyfriend ka, baka sakaling isipin ko rin yan. Pero sa ngayon, happy na ako sa pagiging single, sagot ni Katie, sabay subaw ng chichirya. Alam mo, Katie, minsan hindi sapat ang pagiging independent. Kailangan mo rin ng kasama sa buhay, seryosong sabi ni Jessica, pero hindi rin napigilan ang tawa nang batuhin siya ni Katie ng unan. Jessica, ang baboy mo talaga. Huwag kang feeling banal dyan, ha? Sagot ni Katie, sabay irap. Virgin pa ako, no? Sagot ni Jessica, na ikinatawa nilang dalawa hanggang sa napuno ng tawanan ang buong gabi. Di ikaw na. Ikaw na yung malinis, ikaw na yung puro. Papatayuan kita ng rebulto. Pisit ka, biro ni Katie habang umiikot ang mata, ngunit halata sa boses niya ang pagod. Imbis na mag-relax, na-stress pa ako sa inuman nating dalawa. Ngunit kahit ganoon, nagpatuloy pa rin sila sa pag-inom, hanggang sa parehong bumagsak sa sahig, tinatawanan ang kanilang sarili habang nakahiga. Alam mo, hindi mo ba nami-miss yung buhay na may boyfriend? Biglang tanong ni Jessica, na may halong lungkot sa boses. Kasi ako, miss na miss ko na. Minsan iniisip ko, tatanda na lang tayong dalaga. Ang hirap din kasi, sa tuwing nagkakagusto ako, natatapat pa sa manloloko, dagdag niya, pilit na ngumiti. Wala akong nami-miss kasi wala naman akong experience, sagot ni Katie, casual ngunit may bahid ng katotohanan. Ay, oo nga pala, sagot ni Jessica, sabay tapik sa braso ng kaibigan. Pero hindi ka ba napapaisip minsan? What if may lalaking palaging nandyan para sa'yo, pinapatawa ka, pinapasaya ka? Kaya ko namang gawin lahat yun sa sarili ko. Tugon ni Katie, diretso ngunit may halong pagtatanggol. Oo, kaya mo. Pero alam mo, minsan, hindi sapat ang mag-isa. Hindi mo kailangang gawing definisyon ang relasyon para maging masaya, pero hindi mo rin kailangang isara ang puso mo sa posibilidad. May mga taong ang tumanda ng walang asawa, pero hindi ibig sabihin na hindi nila hinanap ang pagmamahal. Hindi lahat ng tao sineswerte sa pag-ibig, pero minsan, kailangan mo ring bigyan ng tsansa ang sarili mo, paliwanag ni Jessica nang may sinseridad. Hi,
Diyos ko, ilang taon na rin kasi. Gusto ko ng madiligan, no? Pabirong sagot ni Jessica, sabay tawa. Napangiwi si Katie at napailing. Huwag kang mag-alala, bukas, isasabay kita sa mga halaman ko. Ang pandilig mo, hindi nakakabobo, sagot ni Katie, pilit na pinapatawa ang kaibigan. Behan kita. Ewan ko na lang kung hindi ka pa makontento doon, sagot ni Jessica, sabay hagat-jet. Hindi nila namalayan kung gaano katagal silang ganoon sa sala, hanggang sa tuluyan silang nakatulog. Nagising si Katie na mag-isa, ngunit may iniwang note si Jessica sa kanyang ulo. Hindi pa sana siya babangon, ngunit paulit-ulit na doorbell ang gumising sa kanya. Sino ba yan? Ang aga-aga naman. Wala pang 8:00, reklamo niya habang pupungas-pangas na binuksan ang pinto. Ano ba naman yang itsura mo, Katie? Para kang binagyo, pati bahay mo parang dinaanan ng bagyo, sermon ng isang pamilyar na boses. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ina. Ma, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, halatang nagulat. Ano pa ba? E di bibisita. Diyos ko, ano ba yang ginagawa mo sa buhay mo, Katie? Nagre-rebelde ka ba? Tanong ng ina habang iniinspeksyon ang paligid, halatang hindi natuwa sa nakita. Nag-inuman lang po kami ni Jessica kagabi. Bakit di man lang kayo nagsabi na pupunta ka pala? Tanong ni Katie, pilit na nagtatanggol sa sarili. Kailangan ko pa bang magpaalam? Ano to? Bakit pati medyas at bra pack alat-kalat dito sa sofa? Umayos ka nga, Katie. Paano na lang kung kasabay kong dumating yung pamangkin ng kumare ko na si Tita Elizabeth mo? Ano na lang ang iisipin nila? Sermon ng ina na tila walang katapusan. Kaagad na sumimangot si Katie at nagtaas ng kilay. Ano na naman yan, ma? Huwag niyo pong pakialaman yung gamit ko. Lilinisin ko naman yan mamaya, promise. Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang ina. Mag-ayos ka na at maglinis. Dadating yung anak ni Tita Elizabeth mo. Diyos ko, Katie, kay ganda-ganda mo pero parang wala kang pakialam sa sarili mo. Napabuntong hininga si Katie habang nakahiga pa rin sa sofa. Ano ba, ma? Sino ba yang anak ni Tita Elizabeth na yan? Yung nagtatrabaho bilang engineer sa ibang bansa. Magpaganda ka naman, anak, para matipuhan ka niya. Hindi ka na ba mabata, Katie? Ayoko namang tumanda kang mag-isa. Halatang inis na inis si Katie at napapadyak pa. Sinet up nyo na naman ako, ma. Ilang beses ko bang sasabihin na may boyfriend na ako? Nasaan yung boyfriend mo, ha? 2 taon mo nang sinasabi yan pero ni isang litrato wala kang maipakita, sagot ng kanyang ina, halatang hindi naniniwala. Dahil pine pressure mo ako, ma, sagot ni Katie, halos maiyak na sa inis. Huwag mo nga akong drama-dramain dyan. Sige na. Mag-ayos ka na. Ako na ang bahala sa kalat dito sa bahay, utos ng ina habang abala sa pagliligpit. Napabuntong hininga si Katie at biglang nagsalita, may boyfriend na nga po ako, Maria. Live-in na nga kami, eh. Napalingon ang ina niya, halatang nagulat. Talaga, nasaan? Wala naman akong nakikitang ebidensya. Nasa trabaho. Nasa eroplano pa siya ngayon, sagot ni Katie, pilit na pinagtatakpan ang sarili. Huwag mo akong pinagloloko, Katie. Saan na naman yang eroplano na yan? Ngunit bago pa makapagsalita ang ina niya, biglang tumunog ang cellphone ni Katie. Walang sabi-sabing sinagot niya ito at ngumiti ng matamis sa kanyang ina. Hello, honey. Sorry ngayon ko lang nasagot yung tawag mo, ha? Nag-inuman kasi kami ni Jessica kagabi. I love you, honey. Hindi ka ba galit? Lamang na lamang ang boses ni Katie. Tila ba totoo ang kausap niya? Boyfriend mo yan. Papuntahin mo dito, dali, sabik na utos ng kanyang ina. Mama, huwag kang ang maingay, bulong ni Katie, sabay takip sa cellphone. Honey, pasensya na ha. Ang ingay ni mama, gusto ka raw niyang makita, future son-in-law daw niya. Ano, hindi ka makakauwi ngayong araw? Sige, malulungkot ako, honey. Pero yayakapin ko na lang yung mga damit mo para hindi kita mamis. Mahal na mahal kita, honey. Ingat ka dyan sa eroplano. Mabilis na binaba ni Katie ang cellphone bago pa ito maaga ng kanyang ina.
Nanatiling nakatitig ang ina niya, halatang nagtataka. Katie, ano ba talaga ang nangyayari? Sigurado ka bang hindi mo lang ako niloloko? Ngumiti si Katie at tumalikod. Ma, magtiwala ka na lang. Basta, ako na bahala sa buhay ko, okay? Aray naman, Mama, bakit kailangan lagi mong mambatok? May boyfriend naman pala ako, bakit hindi mo ako hinahayaan magpaliwanag? Hindi mo naman kasi sinasabi agad. Ngayon, gusto kong i-cancel mo na ang pagpunta ng anak ni Tita Elizabeth. Hindi tama yun, disrespect yan sa boyfriend mo kung totoo ngang may live-in partner ka. At talagang live-in pa talaga, ha? Napapailing ang ina niya, halatang hindi makapaniwala. Aray ko naman, Ma. Pang-ilang batok mo na yan. Ang sakit na nga ng ulo ko dahil sa hangover, tapos dinagdagan mo pa. Naiiyak na sinubsob ni Katie ang mukha sa unan. Sa kabila ng inis, mabilis siyang tinabihan ng ina sa sofa, tila lamambat ang puso nito. Anak, ano ba talagang trabaho ng lalaking yan? Akala ko ba seaman? Bakit nasa eroplano? All around, Maria. Pwede bang huwag mo nang itanong lahat? Ang sakit na talaga ng ulo ko, Ma. Umayos ka kasi. Alam mo naman na ang gusto ko lang ay masigurong hindi ka magagaya sa akin, natatandang mag-isa dahil mas piniling hindi umibig nung mawala ang papa mo. Bamantong hininga ang ina, halatang may lungkot sa tinig nito. Napatingin si Katie sa ina, at sa kabila ng inis, naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi ka naman mag-isa, Maria. Andito pa naman ako. Oo nga, pero iba yung may kasama kang magmamahal sa'yo. Kaya nga sinisiguro kong hindi ka magagaya sa akin. Kaya ikaw, ayusin mo yung sarili mo, ha? Kung may boyfriend ka na, itrato mo ng maayos. Huwag mo nang pakakawalan. Kunyari naiiyak na tumingin ang ina sa kanya, ngunit may halong ngiti sa labi nito. Opo, Ma, sagot ni Katie, pilit na pinipigil ang ngiti habang nakahiga pa rin sa sofa. Tahimik na naglinis ang ina sa sala, ngunit ilang sandali lang, may narinig silang doorbell. Ma, akala ko ba tinext mo na hindi na sila pupunta? Tanong ni Katie, hindi pa rin bumabangon mula sa pagkakahiga. Oo nga. Wala ka bang inaasahang bisita? Depende kung may iba pa tayong kamag-anak na gustong kumpirmahin na may boyfriend na ako. Tamad na tumihaya si Katie sa sofa, hindi alintana ang hitsura niya. Ako na ang magbubukas. Baka mamaya hindi naman pala na-receive nitong si Elisa ang mensahe ko. Dinig ni Katie ang pagbukas ng pinto. Maya-maya pa, narinig niya ang isang pamilyar na boses. I'm here for Katie po, ma'am. Narinig ko po sa tawag na gusto niyo po akong makita. Where is she? Saad ng pamilyar na boses ng lalaki. Aba, ikaw ba yung nobyo ng anak ko? Akala ko ba nasa eroplano ka pa? Tanong ng ina, halatang naguguluhan. Kalalapag lang din po ng eroplano. Galing po kami ng Palawan, business meeting lang. Ano ang sabi ni Katie? Seaman ka, tapos ngayon naman businessman, tanong ng ina, tila sinusuri ang bawat salita ng lalaki. Where is she po? Tanong ulit ng lalaki, tila nag-aalala. Mabilis na napabalikwa si Katie nang ituro siya ng ina papasok sa sala. Halos lumuwa ang mga mata niya nang makita kung sino ang nasa pintuan. Sir Thomas. Hi, honey. Isang mapaglarong ngiti ang gumuhit sa labi nito, tila may bahid ng kasiyahan at kumpiyansa. Hello, sir. Akala ko ba boyfriend? Bakit nandito ka? Halata sa boses ni Katie ang gulat at pag-aalangan. Siguro mas mabuting magpalit ka na muna ng damit bago tayo mag-usap. I could see your nipples peeking through your cloth. May halong biro ang tono ni Thomas, ngunit sapat ito para magdulot ng matinding hiya kay Katie. Oh my God, Mama! Pigil ni Katie, mabilis na tumakbo papasok sa kwarto upang magbihis. Habang nagmamadali si Katie, nahihiyang lumapit ang ina niya kay Thomas. Sana tanggap mo pa rin yung anak ko kahit ganyan siya, ha? Nahihiya ngunit may halong pag-asang saad ng ginang. It's okay. Tanggap ko po yung daughter niyo, magalang na sagot ni Thomas, na may kasamang ngiti na tila nagpapahiwatig ng sinseridad. Mabilis ang naging pag-aayos ni Katie. Wala pang 5 minuto ay kaharap na niya ulit ang kanyang boss,
na ngayon ay tila mas kampante sa presensya ng pamilya niya. Hindi mo man lang ba hahalikan yung nobyo mo, Katie? Kung ano-ano pang sinasabi mo kanina na trabaho niya, isa naman pala siyang CEO ng malaking kumpanya. Iiling-iling na puna ng ina, halatang natutuwa ngunit may halong biro. Alang-inang lumapit si Katie sa lalaki. Nahihibang ka na ba? What's the problem, honey? Tanong ni Thomas, ngunit imbes na sagutin, napapikit sa inis si Katie. Lord, wala naman po akong ginawang masama bukod sa pang-baby ni Jack sa mga katrabaho kagabi. Ano ba? Bakit kailangan yung boss ko pa yung tumawag sa akin kanina? Tanong niya, halatang naguguluhan pa rin. Bakit, Katie? Are you okay? Kanina katulala ka sa mukha ko. May hangover ka pa rin ba? Tanong ni Thomas, tila nag-aalala. Wala, hindi lang ako makapaniwala na nandito ka. Nag-breakfast ka na ba? Halos manginig ang boses ni Katie habang nagtatanong. Maiwan ko na muna kayong dalawa dito sa sala, ha? Mukhang hindi pa sanay si Katie na makita ko siyang may nobyo, Sa kusina lang muna ako, Toby, ha? Gagawan ko kayo ng umagan. Halos kumislap ang mga mata ng ginang habang umaalis. Nagkatinginan ang dalawa nang mawala ang ina. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Alam mo po ba yung pinasok mo? Hindi ka tatantanan ni mama pagkatapos mong magpakilalang boyfriend ko. And worst, baka hanap-hanapin ka pa niya sa akin palagi. Kaya sir, please lang, umalis ka na habang may oras ka pa, dali. Pilit na tinutulak ni Katie si Thomas, ngunit nanatili itong nakaupo sa sofa, prente pa itong nakadekwatro. Ang sabi ng mama mo, ipaghahanda pa raw niya tayo ng umagan. Hindi ba muna natin hihintayin? Tanong ni Thomas na tila nag-e-enjoy sa sitwasyon. Napasa yung nagawa ko sa'yo, sir. Nasira ko na naman ba yung printer? Nawala ko na naman ba yung favorite mong ballpen? Babayaran ko na lang, sir. Iligtas mo lang yung sarili mo sa mama ko. Halos magmakaawa na si Katie habang sinusubukan pa ring itulak ang lalaki. Ngumiti si Thomas, may halong kumpiyansa at kasiyahan sa kanyang mukha. Don't worry. Ilang taon na rin akong babad sa pagtatrabaho. Don't you think it's my time to have fun? Have fun. Have fun ka dyan. Halos mapataas ang kilay ni Katie habang sinasabi ito. Sir, sa ginagawa mo, kasalan agad ang pag-uusapan niyo ni Mama. Then better, bulong nito, halos hindi marinig ni Katie. Calm down, will you? Be thankful dahil tinutulungan pa nga kita. Pareho lang tayong nagbi-benefit dito, sagot ni Katie, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngumiti si Thomas ng bahagya, tila may iniisip. You're a businessman, sir. Alam ko na po yung mga ganitong kalakaran. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang kapalit, but for now, let's just have some fun. Mukha namang gustong-gusto ako ng mama mo, Napapailing si Katie. Malamang bulag na lang ang magsasabing hindi ka gusto, no? Ano yun? Tanong ni Thomas, bahagyang nagtataka. Wala, mabilis na sagot ni Katie, pilit na iniiwas ang tingin. Wala ka po bang trabaho, sir? Baka nakakaabala na kami, ha? Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Thomas, tila kampanteng-kampante. Kasi ako na yung bahala kay mama. Maiintindihan niya yun. No work during weekends, right? Nagulat si Katie nang bigla siyang tabihan ni Thomas sa sofa. Umakbay pa ito sa kanya habang nakangisi ng malapad. Now, I have something else to do during weekends, sabi nito, may bahid ng biro sa boses. So anong tingin mo sakin? Aliwan, ha? Tanong ni Katie, halatang naiinis ngunit sinusubukang magpigil. What's aliwan? Tanong ni Thomas, kunot noo. Wala, mabilis na sagot ni Katie. Umusag ka nga doon, sir. Diyos ko, parang dati lang inis ka sakin kapag nagkakamali ako ng mga papers na binibigay sayo. Tapos ngayon, ngumingiti ka sakin ng ganyan. Diyos ko, sige lang. Hindi ako marupok. Natulala si Katie nang biglang tumawa si Thomas ng malakas. Parte yun ng trabaho, Katie. I know, pero hindi kaya, sir. Kung ako sayo, ilalayo ko yung braso mo sa katawan ko bago pa mabawasan yung braso mo. Ngumiti si Thomas,
tila natutuwa sa reaksyon ni Katie. Fine, dito na lang ako sa gilid. Kahit na hindi maniniwala yung mama mo na magpartner tayo, whatever. Namamangha si Thomas habang tinitingnan si Katie. Hindi ko alam na ganyan pala yung ugali mo, Miss Katie. Well, wala po tayo sa office ngayon, Sir Thomas. Sa bahay na to. Girlfriend mo ako, right? Sagot ni Katie, may halong biro sa boses. Call me Thomas then, sagot ni Thomas, seryoso ang tono. Okay, Toby, sagot ni Katie, nanunukso. Nagkasalubong ang kilay ni Thomas. I said Thomas. Toby, madiin ulit ni Katie. Dama na ni Katie ang inis nito kaya tawang-tawa siyang tumayo. Titignan ko muna kung okay na yung breakfast natin, Toby. Honey, wait ka lang muna dito ha. Okay, behave. Iiling-iling si Thomas habang pinagmamasdan ang dalaga. Hindi niya moari kung tama ba ang pinasok niyang sitwasyon. Sa buong umagan, hindi sila tinigilan ng ginang sa mga tanong. Halos hindi makasingit si Katie para pauwiin ang binata. Nang sumapit ang hapon, tila wala pa ring balak umuwi ang kanyang ina. Alam mo ba, noong bata pa si Katie, palagi niyang inaaway yung mga kalaro niya, lalo na yung mga lalaki, bungad ng ginang habang nakangiti. Isang araw nga, pagkagaling sa school, dumating ang service niya kasama yung magulang ng isa niyang kamag-aral. Aba, nagulat ako dahil may black eye yung bata. Napayuko na lamang si Katie, hindi malaman kung saan ibabelang ang tingin lalo na nang makita niyang aliw na aliw si Thomas na nakatingin sa kanya. Sinapak niya po yung lalaki, dagdag ng ginang na halatang natutuwa pa sa kwento. Oo, Toby, patuloy ng ginang, biruin mo, halos 3 taon ang tanda ng bata sa kanya. Ilang beses kong ang dinala si Katie sa simbahan para magtino eh. Sa tingin ko, naputol naman yung sungay niya. Mama naman, reklamo ni Katie, halos sumabog sa hiya. Sa lahat talaga ng pwede mong ikwento, yan pa talaga. Baka mamaya bigla akong mag-ghost nitong si Toby honey. Paimpol niyang sinaman ng tingin ang lalaki na halatang natatawa pa rin. Wala naman akong balak na iwanan ka, hon, sagot ni Thomas, may halong biro ngunit seryoso rin ang tono. Grabe, nakakakilig talaga kayo, bulalas ng ginang, tila kinikilig din. Kailan niyo ba balak magpakasal? Halos mabilaukan sa laway si Katie sa narinig. Paimpol namang umakbay si Thomas sa kanya, tila nagpapakita ng kumpiyansa. 2 years pa lang po kasi kami ni Katie. I think makakahintay naman po yung kasal, sagot niya, maingat ngunit may kasiguraduhan. Ganun ba? Tanong ng ginang, bahagyang nag-isip. Paala na kasi si Katie sa kalendaryo eh. Ilang taon ka na ba, Toby? I'm 32 years old po, ma'am, sagot ni Thomas, magalang. Ano ka ba? Mama na lang yung itawag mo sa akin, sagot ng ginang, tila hindi mapigilan ang saya. Tutal parang son-in-law na rin naman kita eh. Di ba live-in naman kayo ni Katie? Kung tutuusin, kasal na lang yung kulang. Hindi nyo pa ba napag-uusapan yung kasal? Sa puntong ito, si Thomas naman ang tila nabulunan. Po, live-in. Bakit, hindi ba? Tanong ng ginang, nagtataka. Ang sabi ni Katie ay nagsasama kayo sa iisang bahay. I mean, yes po, live-in kami ni Katie, sagot ni Thomas, pilit na pinapanatili ang kalmado. Nagulat lang po ako kasi hindi ko alam na sinabi po ni Katie sa inyo yun. Ano ka ba? Ayos lang no, sagot ng ginang, tila walang pakialam sa sitwasyon. Pero okay lang ba sa inyong dito na muna ako sa apartment matulog ngayong gabi? Alam kong walang guest room, pero sanay naman akong sa sala. May extra foam naman yung anak ko kaya doon na ako. Dito ka matutulog, malakas na tanong ni Katie, halatang nagulat. Oo, ayaw mo ba, Katie, ha? Balik ng ginang, nagtataka. Napasapaw si Katie sa noo, tila nawawalan ng lakas. Doon ka na lang sa kwarto, katabi ko, Maria. I think okay lang naman kay Thomas na sa hotel na muna ngayong gabi, right, honey? Mabilis na tumango si Thomas, pilit na pinipigil ang tawa. Wala pong problema, sagot niya, magalang at may halong biro. Hindi na, dito na ako sa sala matutulog.
Kayo na sa kwarto dahil sa inyo naman talaga yun, mariing sabi ng mama ni Katie, ngunit may lamang pa rin sa tono nito. Mama naman, huwag na kayong magpumilit, sagot ni Katie, halatang nag-aalala. Katie, huwag nang matigas ang ulo, sagot ng ginang, na may halong ngiti. Basta, tapos na ang usapan. Dito ako sa sala matutulog at kayo doon sa kwarto. Alam mo namang sanay akong matulog sa sahig, lalo na sa ganitong sitwasyon, di ba? Dagdag niya, pilit na nagpapagaan ng sitwasyon. Napabuntong hininga si Katie at nanlulumong tumango. Wala na siyang magawa kundi sumunod. Nang sumapit ang gabi at natapos na silang kumain, tila hindi pa rin maalis ang alalahanin sa kanyang mukha. Sabihin mo kay mama na may emergency meeting ka para makaalis ka na, bulong ni Katie kay Thomas habang naghuhugas siya ng plato. Hindi ka sanay sa kama ko, Sir Thomas. Masyado yung matigas. Ngunit ngumiti lang si Thomas at tumugon, it's fine. Ikaw naman yung katabi ko kaya walang problema eh. Napahinto si Katie at napatingin sa kanya, halatang nagulat. Nag-aadik ka ba? What? No. Ba't mo naman nasabi yan? Sagot ni Thomas, halatang naguguluhan. Diyos ko, ano ba talagang kasalanan ko, Lord? Bakit parang pasan-pasan ko ngayon ang buong mundo? Reklamo ni Katie, hawak ang noo. Ngumiti si Thomas, pilit na pinapakalma ang dalaga. You're exaggerating. Wala naman akong planong tumabi sa'yo ngayong gabi. Susubukan kong pumuslit palabas kapag tulog na ang mama mo. Sana nga magawa mo, sagot ni Katie, bahagyang bamantong hininga. Mababaw pa naman ang tulog ni mama kapag wala siya sa bahay. Nang ihatid sila ng kanyang ina sa kwarto, halos mapaikot ang mga mata ni Katie sa sinabi nito. Good night, huwag kayong magpuyat pa ha. Okay, Toby, be gentle sa anak ko, HM. Mama, Diyos Maya. Oo na po, matutulog na kami. Baka mag-abot ka pa bigla ng kondom dyan ha, sagot ni Katie, halos pabulong ngunit puno ng inis. Ngumiti ang ginang, tila aliw na aliw. Hindi na, dahil baka meron naman na itong si Thomas. Halos mampag ni Katie ang noo niya sa pinto habang sinasara ito. We're going to sleep na po. Good night. Halos hindi na niya maitago ang pamumula ng kanyang mukha. Nang maiwan silang dalawa sa kwarto, si Thomas ang unang nagsalita. Gusto mo bang ikaw na muna ang humiga sa kama tapos uupo na lang muna ako dito sa sofa? Sigurado akong marami pang ritual na gagawin si mama bago siya makatulog eh, sabi niya, nakangiti ngunit halatang nagpipigil ng tawa. Okay lang, ikaw na lang ang mahiga dyan, malumanay na sabi ni Thomas, ang tinig niya'y puno ng pangunawa. Sabi ko naman sa'yo, matagal si mama bago makatulog. Mababaw lang din ang tulog niya kapag wala siya sa bahay, kaya imposibleng makalabas ka nang hindi niya namamalayan. Napabuntong hininga si Katie, halatang hindi mapakali. Ba't ba kasi pumayag ka pang dito matulog? Tanong niya, nanginginig ang boses at halos maiyak. Napangiti si Thomas, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mukha. Kung ayaw mo talaga ako dito, magdadahilan na lang ako sa mama mo. Kaya ko namang maghanap ng masasakyan pa uwi, kahit 10 oras na ng gabi at delikado sa labas. Hindi rin naman ako natatakot, kahit na maraming kriminal sa paligid. Pinapakonsensya mo ba ako? Mabilis na tugon ni Katie, ngunit halatang may halong kaba at guilt. Umiling si Thomas, bahagyang ngumiti. Ako, hindi naman. Kaya ko namang umuwi. Ako na ang baalang magpaliwanag sa mama mo, dagdag pa niya, ang boses niya'y puno ng pagtitiyaga. Ngunit mabilis na hinarang ni Katie ang lalaki, halos desperado. Huwag na. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo sa kalsada. Tapos ako pa ang masisisi. Mahiga ka na dyan at Pomermay. Inuutusan mo ba ako? Tanong ni Thomas, halatang nagpipigil ng ngiti. Oo, kaya higa na. Matulog na tayo para matapos na ang usapan. Magkatabi tayong dalawa, nagulat na tanong ni Thomas habang bahagya siyang itinulak ni Katie pahiga. Huwag kang owa, please. Kahit doon ka na lang sa kabilang dulo ng kama. Hindi mo naman siguro ini-expect na magyayakapan tayo buong gabi, di ba? Well, you'll never know what could happen later kung tulog na tayo, pabirong sagot ni Thomas, may halong biro sa kanyang tinig.
May bala ka bang gapangin ako? Tanong ni Katie, bahagyang binabaan ang boses. Hindi ka ganyan tuwing nasa office ka ha. Napailing si Katie, inis na humiga sa kabilang dulo ng kama. Si Thomas naman ay nakatagilid at nakatitig sa kanya, ang kanyang braso ay nakadantay sa unan. Magkaiba naman to, no? Sa oras na makapasok na ulit ako sa office, kakalimutan na natin lahat ng nangyari. Sigurado akong babalik tayo sa dati. Accept na lang kung balak mong i-career yung pagiging fake live-in partner ko, ha? Why not? Hindi ka naman worst girlfriend, sagot ni Thomas, ang kanyang ngiti tila ng asar. I can't believe nang galing yan sa bibig ng mismong boss ko, tugon ni Katie, bahagyang napapailing. Ganun ka pala Cab 8, sana pala noon palang pinakita mo na para di ka namin pinagchichismisan tuwing lunch. Umirap si Thomas, ngunit may halong biro sa kanyang tinig. Sino naman yung kasama mo sa pakikipagchismisan? Napangiti si Katie at inilabas ang dila bilang pang-aasar. Secret, baka mamaya sisantehin mo pa kami eh. Hoy, hindi naman ako ganong klaseng tao ha, depensang sagot ni Thomas, kunwari nagtatampo. Really? Kaya pala nung matapunan lang ng tubig yung papeles mo, sinisante mo agad yung bago nating empleyado last week. Nakalimutan mo na agad yun. Nagtaas ng kilay si Thomas, tila nagtataka. Sino don? Yung lalaking pogi tsaka mabait. Sayang, close pa naman kami no. Tapos ang sipag-sipag pa, sinisante mo lang. Napailing si Katie, halatang hindi kumbinsido. Exactly. Ang sipag na nga, tapos ganun lang. Ha, that boy. Tumawa si Thomas ng bahagya, ngunit may halong seryoso sa kanyang boses. Nilalandi ka niya kaya ano sa tingin mo ang gagawin ko? Ha? Ano daw? Napakunot noo si Katie, tila hindi makapaniwala. Ang sabi ko, kulit ni Thomas, mas malumanay, natapunan niya lahat ng importanteng documents. At saka hindi ko siya sinisante, nilaipat ko lang siya sa ibang branch. Gets mo ba? Tumango si Katie, ngunit halatang may pag-aalinlangan pa rin. Hindi niya namalayan na pasimpleng lumapit si Thomas sa kanya habang nagsasalita. Habang tumititig si Katie sa kanya, bigla siyang natahimik nang mapansin kung gaano kalapit ang mukha ng lalaki sa kanya. By the way, biglang sabi ni Thomas, binasag ang katahimikan, salamat pala dahil tinulungan mo ako kay mama ngayon. Napakurap si Katie, pilit na binabawi ang atensyon niya. Huwag kang mag-alala, bukas aalis na rin siya. Pwede na nating itigil yung pagpapanggap. Paano ako titigil? Katie, ha? Tanong ni Thomas, nakangiti ngunit may halong lamang. Sleep ka na. Antok na yang mata mo. Mukha ka ng zombie. Napakunot noo si Katie, ngunit hindi napigilan ang tawa. Nahiya naman ako dyan sa mukha mo, no? In fairness, Thomas, posible palang magkaroon ng nilalang na halos walang kapintasan sa mukha. Ilang araw kaya ginawa ni Lord tong mukha mo? 15 days. Parang bawat sulok pinag-isipan. Napangiti si Thomas, bahagyang napailing. Kung ano-ano kaya iniisip ng mga magulang ko. Hoy, nagiging maalay ka na. Katie, biro ni Thomas, ngunit halata ang tuwa sa kanyang boses. Mukha kang talong, biglang sabi ni Katie, halatang wala nang maisip na sagot. Why? Favorite mo ba yung talong? Tanong ni Thomas, nakangiti ng nakakaloko. Oo, lalo na yung mahabang-mahaba, sagot ni Katie, sabay tawa. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, ngumisi si Thomas, halatang may naisip. Do you want mine? Tanong ni Thomas, halatang nangaasar. Hoy, bastos ka ha. Ikaw talaga, Sir Thomas, bad yun, sagot ni Katie, ngunit hindi may tago ang ngiti. Worth it, sagot ni Thomas, sabay kindat. By the way, may eggplant plantation ako sa Bulacan, right? Ah, yun ba yung tinutukoy mo? Sagot ni Katie, halatang nakuha na ang biro. Sorry na, akala ko kasi yung talong na pumipintig-pintig eh. Pinitik ni Thomas ang noo niya, sabay tawa. Silly, matulog ka na nga, ang bata-bata mo pa, ang dami mo nang nalalaman. Anong bata? 30 anyos na kaya ako. Kaya ko na rin gumawa ng bata, seryosong sagot ni Katie, ngunit may halong biro sa kanyang tinig.
Napahalakhak si Thomas, tila hindi makapaniwala. Talaga lang ha? Ganyan ka na ba ka-determine? Tanong niya habang nakangiti. Malawak ang ngiti ni Katie habang nakatingala sa kisame. Soon, sagot niya, halos pabulong. Soon ano? Gagawa tayo ng bata? Tanong ni Thomas, pilit na pinipigilan ang tawa. Nope, sagot ni Katie, sabay tingin sa kanya. Ipapakita ko sa'yo yung talong na pumipintig-pintig. Bastos mo, boss. Napahalakhak si Katie, ngunit hindi maitago ang pamumula ng kanyang mukha. We have different varieties in Bulacan, Katie, sagot ni Thomas, tila nagbibiro ngunit may halong lamang. Nang alin? Nang talong, sagot ni Katie, kunwaring nakikiramdam. Gusto ko yung ikaw mismo yung nagpalaki. Pwede ba yun? Napatakip na lang ng mata si Thomas habang natatawa. Si Katie naman ay napapikit na dahil sa antok. Definitely soon, mahinang bulong ni Thomas, ngunit sapat na para marinig ni Katie. Hindi alam ni Katie kung paano sila natapos at nakatulog. Si Thomas, ngunit mas lalong hindi niya alam kung paano sila nauwi sa pagyayakapan magdamag. Nang magising siya, nakalingki na ang katawan ni Thomas sa kanya. Parang bata talaga. Kunwari pang uuwi kagabi, gusto rin pala akong makayakap. Para-paraan ka rin, boss. Biro ni Katie, ngunit may halong lamang. Nakangiti si Thomas. Ang ganda ng panaginip ko kagabi. Totoong may mayaman at gwapong boyfriend daw ako. Ang taray pa nga dahil ikaw daw yun. Hay, masyado lang imposible kasi boss kita at secretary mo lang ako, sagot ni Katie, pilit na iniiwasan ang tingin ni Thomas. Pasimpleng umalis si Katie sa pagkakayakap ng lalaki. Nang magising ito, agad din itong umalis dahil may trabaho pa. Inaasahan ni Katie na babalik na ang lahat sa dati oras na nasa opisina na sila. Ngunit hindi yun nangyari. Sir, na-cancel po yung scheduled meeting mo with Mr. Falcon due to emergency. Bale wala ka pa pong scheduled activities until 5 p.m., halos pilit ang ngiting saad ni Katie kay Thomas na nakaharap sa laptop nito. Good. Pwede na tayong lumabas for a late lunch date niyan, walang tinginan nitong sabi. Hinihintay mo talagang may mag-cancel para matuluyan, no? Tanong ni Katie, kunwaring nagtatampo. I mean, we can't do that, sir, seryosong sagot ni Katie. Why? We can cuddle pero bawal yung date. Akala ko ba live-in partner tayo? Tanong ni Thomas, may halong biro ngunit may kasamang lamang. Nagkasalubong ang kilay ni Katie. Wala po tayo sa apartment ko ngayon, so please stop reminding me, sagot niya, pilit na binabawi ang sarili. Di pupunta ako sa apartment mo mamaya, nagbabanta ang tinig ni Thomas. Yan. Call me Thomas. Nung isang linggo ka pa nang masir, hindi ka ba nananawa? Tanong ni Thomas, nagpipilit. Malamang. Boss kita sagot ni Katie, sabay halos masampal ang sarili dahil sa kanyang sagot. I don't care. Gusto mo bang umorder na lang tayo ng kakainin natin o sa labas na tayo? Hindi na nakapalag pa si Katie nang hatakin siya nito paupo sa sofa. Kailan ka pa naging ganito ka-bold, sir? Stop complaining. Bahala na, dito na lang tayo sa office mo. Mamaya kung ano pa yung isipin ng mga makakita. Don't mind them. Live-in partner kita, remember. Frustrated na napahilamos siya sa mukha. Sir, gumaganti ka ba dahil sa sacrifice mong matulog sa apartment ko ha? Kasi kung oo, Diyos mio, it's working. Tumawa ito. Hindi ko alam kung bakit iniisip mong pagganti ko to, Katie. Ano bang gusto mong isipin ko? Na gusto mong panindigan yung pagiging live-in partner ko hanggang dito sa kumpanya. Exactly. Hindi makapaniwalang tumingin ang dalaga. Nag-a-addict ka ba, sir? Hey, fix your question ha. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Nagtatanong na naman ako dahil para kang, hi, Aynat ka ba, sir? Boss kita at secretary mo ako. Kung nilalaro mo lang ako, please lang, tama na dahil marupok yung puso ko. Humalakhak ito. Napalunok si Katie nang ailapit ni Thomas ang mukha sa kanya. You're still in denying face, Katie. But sook, isipin mo na lang na ginagawa ko to kapalit ng favor na ginawa ko sa'yo.
Kung talagang hindi ka pa handa. Nag-a-addict ka nga eh. Parang baliw na baliw ka na sa akin. Nagmistulang musika ang pagtawa ni Thomas. Right, baliw na talaga, Katie. Pilit na hindi pinansin ni Katie ang paaring nito. Nang dumating ang order nilang pagkain, ay pinagsilbihan pa siya ng lalaki. Bakit sobrang eager ng mama mo na magka-boyfriend ka? May iba nga dyan na mas gugustuhin pang walang partner yung anak nila, eh. Maya-maya'y tanong ni Thomas. Natatakot siya na baka magaya ako sa kanya. Hindi na kasi siya nakapag-asawa ulit pagkatapos mamatay ni Papa. Ayun, feeling niya hindi ko kakayanin kung sa akin mangyari yun, ang mamuhay ng mag-isa lang, nakangiwing paliwanag niya. Nakailang boyfriend ka na dahil sa pressure na binibigay ng mama mo. Hoy, curious ha. Kahit marami akong naging peking boyfriends, virgin pa ako, no. Sinaman siya ng tingin nito. I wasn't asking that. Curious lang ako. Actually, wala pa akong nagiging boyfriend. Pero yung mga naging fake boyfriends ko ha, halos 20 na yata. Wala akong choice kundi magsinungaling kay mama dahil kukulitin lang ako ng kukulitin nun. Thank God hindi ka bumigay. Thank God talaga dahil virgin pa ako. Bakit nga ba wala kang boyfriend? Hulaan mo, sir. Kapag nahulaan mo, hahayaan kitang matulog ulit sa unit ko. Napangisi si Thomas, dahil hindi pa kita nililigawan. Enk, mali ang sagot mo. Halatang masyadong maangin. Oh, wala pa akong boyfriend dahil hindi ko pa nahahanap yung lalaking bilyonaryo na matanda na. Madali na lang kapag ganun. Magiging instant billionaire ako kapag pumanaw siya. Humalakhak pa siya ng malakas. Silly. I'm a billionaire but not that old. Pwede ba akong mag-apply as boyfriend mo? Pasado ka naman sa standards ko pero ano? Pero ayaw ko lang. Ouch. You really don't like me, huh? Ngumisi siya. Hot. Malamang boss kita, no? Ano na lang yung sasabihin ng mga tao ha? Pati ng media. Secretary inakyat ng bilyonaryong si Thomas Henderson, o kaya naman Thomas Henderson pinikot ng secretary niya. Hindi ko kaya ng ganun kalaking skandal, no. Okay na sa akin yung matandang madaling mamatay tapos mayaman. Napailing si Thomas, halos hindi nila mag-alaw yung kinakain nila dahil sa pagkukwentuhan. I hope next time you'll change your mind. Change my mind. Saan? Na matanda yung hanap mo. I'm still young and healthy, Katie. Kaya pa kitang bigyan ng anak. Bastos mo po, sabay silang natawa. Napahampas pa si Katie sa lalaki. Ikaw, bakit wala ka pang girlfriend? Huwag mong sabihin na nabihag ka ng ganda ko, ha? Hindi mo magawang tumingin sa iba. Sir, what if it's true? It's true. True na alin? Kailangan ba talagang i-elaborate ang lahat? Hindi mo ba kayang maintindihan kaagad yung sinasabi ko, ha? Ang yabang mo, porke graduate ka ng summa cum laude nung college, ha? Sorry. Et lang po ako. Don't bring it up. Saan na nga ba tayo? Sa Manila. Nasa Manila tayo. Kainis to. Kasalanan ko bang slow yung lola nyo? Tawang-tawa na si Thomas nang hinatak niya ang babae pabalik sa upuan. Ngunit sa hita nito napaupo si Katie. Nanigas naman ang dalaga, lalo na nang pumulupot ang braso ni Thomas sa kanya. Ang rason kaya wala pa akong girlfriend ay dahil iba yung type ng babaeng gusto ko, Katie, bulong nito sa tenga niya. Kawawa ka naman. Hindi talaga nabibili ng pera at kagwapuhan ang lahat, no? Thomas Henderson na to pero lotlot pa rin sa love life. Sige lang, tumawa ka lang. I will make sure that that girl will fall in love with me. Alam mo, may alam akong bintahan ng gayuma sa Baklaran. Sir, gusto mong ibili kita. Kawawa ka naman then iinumin mo, ha? Ha? Slow. Linawin mo kasi. Bakit ko naman iinumin? Bakit nga ba, Katie? Ay ewan. Huwag na nga tayong bumili. Cancel na yung plan. Cancel. It's okay. I don't need that. Konting post na lang naman mahuhulog ka na sa akin. Ngumiti ng matamis si Katie, na halos mawala na ang mga mata niya. Asa ka. Humalakhak si Thomas. Mabilis na umalis si Katie mula sa kandanggan niya. Bilisan mo nang kumain dyan at may work pa tayo. Puro kalandi, sir, ha? Very unprofessional. Wow.
I'm your boss, right? Ay oo nga pala. Sige lang, sir. Kain ka lang dyan. Dito lang ako sa table ko. Mukhang hindi ka na makapagpigil pa eh. Kita kong gusto mo na akong tuklawin. I really can't wait to claim that, Katie. Bawal. Work muna. Maglalagay ako ng signage na yan dito. And know your boundaries, Sir Thomas. I'll take note of that, Miss Katie. Kahit kailan, hindi inaasahan ni Katie na magagawa niyang maging kabiruan ang kanyang boss sa ganitong bagay. Tila wala lang naman yun sa binata dahil madalas ito pa yung nag-uumpisa ng asaran sa pagitan nila. Sir, may appointment po pala kayo later at 3 p.m. with Miss de Guzman. Scheduled na po yun since last month. Ilang beses lang naurong kasi nagkaroon ka ng mga emergency meetings. Iwas ang tingin na pahayag ni Katie. Miss Guzman, you mean Caroline? Yes, sir. Tikom ang bibig niya pagkatapos marinig ang pagbuntong hininga ni Thomas. Inapprove ko ba na makikipagkita ako sa kanya? Yes, sir. Mabilis mo pong inapprove yun. Tuwang-tuwa ka siguro kasi makakausap mo yung ex mo. What? I mean kasi magkakaroon siya ng business proposal sa'yo. Ngumisi ang lalaki. Nagseselos ka ba, ha? Hindi. No. Bakit naman ako magseselos? Ano ba tayo? Ano ba ako sa'yo? Sekretarya. Ginagawa ko lang yung trabaho ko, sir. Kaya no feelings hurt. Tinitigan siya nito. Are you sure hindi ka nagseselos dahil makikipagkita ako sa ex-girlfriend ko 5 years ago? Kahit magbalikan pa kayo, sir, hindi ako magseselos. Pigil ang inis na tinalikuran niya ito at dumiretso sa estante ng mga dokumento. Sumunod naman sa kanya ang lalaki at tumigil sa kanyang likod. Hindi ko na siya gusto. Matagal na nung huli kaming nagkita. Okay, hindi naman ako interested. Nagpapanggap si Katie na abala sa paghahanap ng papeles. Kung hindi ka comfortable na makikipagkita ako sa kanya, ay cancel na lang natin yung appointment niya. She'll surely understand my reason. Ano namang sasabihin mong rason, ha? My girl is jealous. Free naman yun para hindi na ituloy ba? Pilit ang tawa ni Katie, patakbong humiwalay sa lalaki. Baliw. Anong girl na sinasabi mo dyan, sir? Madilim ang matang lumapit sa kanya si Thomas hanggang sa mapasandal siya sa table nito. Hindi mo na kailangang magselos dahil hindi naman ako ganong klaseng lalaki. Hindi nga ako nagseselos, Bakit ba ang kulit mo, sir? Really? Hindi ka nga makatingin sa akin ng maayos, oh. Napasinghap si Katie nang haplasan nito ang pisngi niya. Kasi ang lapit mo, may iba pa bang dahilan? Sir, hindi ka dapat nag-iisip ng ganong bagay. Katie, I don't want you to get jealous over my past girlfriends. Lasing ka ba, sir? Ngumiti lang ito. Kanina ka pa wala sa mood simula nang pumasok ka sa office. Si Caroline ba yung dahilan? Napakunot naman ang kilay ng dalaga. Ewan ko sayo. Kanina mo pa pinagpipilitan na nagseselos ako kahit hindi naman. Ano bang pakialam ko sa inyong dalawa, ha? Kahit sa hotel pa kayo mag-meeting, wala akong pakialam. Kahit na feeling ko gusto ko pa rin niya. I don't care. Magkasipon sana kayo. Hindi napigilan ni Katie ang mapahiyaw nang bigla siyang buhatin nito paupo sa ibabaw ng mesa. Sir, I hate it sa tuwing nagseselos ka. Pero mas lalong ayaw ko sa tuwing nagiging denial ka, Katie. Ano ba, sir? Ibaba mo nga ako. Cancel my meeting with Caroline. Do it, Katie. Okay, gagawin ko na, basta ibaba mo lang ako. Napalunok ang dalaga nang ay lapit nito ang mukha sa kanya. Ay cancel mo lahat ng meetings na sa palagay mo hindi ka magiging comfortable. Ayokong gumawa ng bagay na sisira sa kung anong meron tayo ngayon. Opo, halos manghina siya nang ngumiti ito. Good. So, we go back to work. Ugok ba to? Pagkatapos akong buhatin sa lamesa at ay patong, sa tingin niya magagawa ko pang bumalik sa trabaho. At ang lakas pa ng loob pumwesto sa gitna ko, ha? May kalandian din pala sa katawan ng lalaking to. Pilit siyang ngumiti. Sige po, sir. Babalik na po ako sa trabaho. Are you sure you want ta? Parang ayaw mo na akong pakawalan, Kanina ka pa nakahawak ng mahigpit sa balikat ko, sorry. Ibaba mo na lang ako, please.
What if ayaw ko? Sisipain ko yung landzones nyo, sir. Napahalakhak lang ito bago siya binaba. Sabay na tayong mag-lunch mamaya. Ako na yung bahala sa food. May magagawa pa ba ako? Pabantong hining ang aniya. Ilang oras ang lumipas, nasa harap na ulit siya ni Thomas. Naging kagawian na nila ang pagkain ng sabay sa office. I could see your CV is speaking from here. Ano ba? Ba't ba kasi dito ka nakatingin? Namumula ang saad nito sabay ayos ng blouse na suot. Kasalanan ko bang sumisilip? Hindi. Pero kailangan dito ka nakatingin, ha? Kumain ka na nga lang, sir. Huwag mo na akong titigan. Hindi naman kita tinititigan, eh. Che, kumain ka na lang dyan. I don't like chicken wings, eh. Bakit? Ito yung in-order mo. Sabi mo nagke-crave ka nito. Dinig ko kanina, panay ka ng parinig, eh. Napakamot na lamang ng noo si Katie. Hindi ka kumakain nito o hindi ka marunong kumain? Both. Hindi pwede. Kumain ka. Tara, tutulungan kitang kumain. Napakasarap nito. Tapos dahil lang sa hindi ka marunong kumain, di mo titikman. Boss, nga, nangingiting nga ang lalaki. Masarap nga, parang bata. Oo pa, nga, aren't you going to eat? Busog pa naman ako. Eh, ikaw na muna yung papakain ko. Kumain ka rin. Salaitan tayo. Sure ka. Magsasalo yung laway natin sa gloves na nakasuot sa kamay ko. Nagdiit balikat ito. I don't mind. Talandi mo talaga, boss. Tinawanan lang siya ni Thomas. Sinusubuan niya si Thomas ng ulam hanggang sa matapos. Ang sarap talaga ng chicken wings. Nagustuhan mo ba, sir? Yeah. Punong-puno yung tiyan ko. We eat that again. Okay. Parang ayaw ko na. Hindi ka matututo paano kumain ng maayos ng chicken wings, eh. E di subuan mo ako palagi na lang. Ano naman yung mapapala ako kung sinusubuan kita, ha? Parehas silang nakasandal at magkatabi sa couch kaya nakalingon sila sa isa't isa. Then susubuan din kita. At ano naman yung isusubo mo sa akin, Aber? Marunong naman akong kumain ng chicken wings. Something you like. Kumislap ang pilyong mata nito. Che, kapag yan kinagat ko, si Katie naman ang natawa sa sinabi. Tumayo na siya upang bumalik sana sa trabaho ngunit pareho silang nagulat nang bumukas ang pinto at pumasok ang ina ni Katie. Mabilis pa sa hangin na nahila siya ni Thomas paupo sa hita nito. Oh, sorry. Hindi ko alam na nagkakasino. Katatapos lang po naming kumain ni Katie. Have you eaten po? Malaki ang ngiting tanong ni Thomas. Tapos na rin ako. Sakto, may dala akong chocolate cookies. Tara, kainin nyo. Sure akong magugustuhan mo, Toby. Sir Thomas, bitaw. Halos nagngit-ngit na ang ipin niya sa inis. May sinasabi ka, honey. Ano ka ba, Katie? Huwag ka nang mahiya. Pagbigyan mo na yan. Si Toby, mukhang pagod na pagod sa trabaho. Eh, masarap ba sa pakiramdam ang pag-aalaga ng anak ko, Toby? Malaki ang ngiti ng lalaki. Yes, tita. Palagi ko nga pong hinahanap-hanap, eh. Ay sus, nakakakilig talaga kayong dalawa. Oh, tikman mo. Masarap ba? Hindi masyadong matamis dahil hindi naman mahilig sa matamis ang anak ko. Delicious, tita. Sana po lagi kayong may dalang ganito. Napairap si Katie nang tila kinikilig na tumawa yung ina. Sige, sa susunod ibang flavor naman, ha? Magaling po pala kayong mag-bake. Naturoan niyo po ba si Katie na gumawa ng ganito? Bake. Hindi ko yan binake. Nabili ko lang doon sa bake shop na malapit sa amin. Natawa si Katie ngunit kaagad ding pumirme nang higpitan ni Thomas ang pagkakayakap. Oh, really? Masarap po talaga. Sa susunod na bumisita kami ni Katie sa inyo, dadaanan po namin ang bake shop na tinutukoy nyo. Asa ka? Sinong nagsabi na dadalhin kita sa Bulacan, ha? May sinasabi ka ba, Katie? Wala. Masarap ba, honey? Patikim nga, mukhang mauubos mo na, eh. Para sa akin kaya yan. Hayaan mo na si Toby, Katie. Sarap na sarap yung boyfriend mo, oh. Mag-aral ka ng mag-bake para sa susunod ikaw naman yung gagawa ng favorite niyang dessert. Gusto mo ba yun, Toby? Kung gusto po ni Katie, then it's fine.
Hindi naman po tamang pilitin natin si Katie na gawin yung bagay na hindi siya comfortable. Nakagat ni Katie ang labi sa sagot ni Thomas. Kinikilig naman ang ginang sa sinabi ng lalaki. Hay, ang swerte talaga ng anak ko sa'yo, Toby. Sana pagtiisan mo ugali niyan, ha? Nakakainis yan minsan pero may kabaitan pa rin naman. Ramdam ni Katie ang paghaplos ni Thomas sa ibabang bahagi ng kanyang likod. Tanggap ko naman po yung lahat ng tungkol kay Katie. Hindi nagtagal, umalis ang ina ni Katie. Gagawin ko na, basta ibaba mo lang ako. Napalunok ang dalaga nang ay lapit nito ang mukha sa kanya. Ay cancel mo lahat ng meetings na sa palagay mo hindi ka magiging comfortable. Ayokong gumawa ng bagay na sisira sa kung anong meron tayo ngayon. Opo, halos manghina siya nang ngumiti ito. Good. So, we go back to work. Ugok ba to? Pagkatapos akong buhatin sa lamesa at ay patong, sa tingin niya magagawa ko pang bumalik sa trabaho. At ang lakas pa ng loob pumwesto sa gitna ko, ha? May kalandian din pala sa katawan ng lalaking to. Pilit siyang ngumiti. Sige po, sir. Babalik na po ako sa trabaho. Are you sure you want ta? Parang ayaw mo na akong pakawalan, eh. Kanina ka pa nakahawak ng mahigpit sa balikat ko, sorry. Ibaba mo na lang ako, please. What if ayaw ko? Sisipain ko yung landzones nyo, sir. Napahalakhak lang ito bago siya binaba. Sabay na tayong mag-lunch mamaya. Ako na yung bahala sa food. May magagawa pa ba ako? Pabantong hiningang aniya. Ilang oras ang lumipas, nasa harap na ulit siya ni Thomas. Naging kagawian na nila ang pagkain ng sabay sa office. I could see your CV is speaking from here. Ano ba? Ba't ba kasi dito ka nakatingin? Namumula ang saad nito sabay ayos ng blouse na suot. Kasalanan ko bang sumisilip? Hindi. Pero kailangan dito ka nakatingin, ha? Kumain ka na nga lang, sir. Huwag mo na akong titigan. Hindi naman kita tinititigan, eh. Che, kumain ka na lang dyan. I don't like chicken wings, eh. Bakit? Ito yung in-order mo. Sabi mo nagke-crave ka nito. Dinig ko kanina, panay ka ng par-inig, eh. Napakamot na lamang ng noo si Katie. Hindi ka kumakain nito o hindi ka marunong kumain. Both. Hindi pwede. Kumain ka. Tara, tutulungan kitang kumain. Napakasarap nito. Tapos dahil lang sa hindi ka marunong kumain, di mo titikman. Boss, nga. Nangingiting nga ang lalaki. Masarap nga, parang bata. Oo pa, nga. Aren't you going to eat? Busog pa naman ako, eh. Ikaw na muna yung papakain ko. Kumain ka rin. Salaitan tayo. Sure ka. Magsasalo yung laway natin sa gloves na nakasuot sa kamay ko. Nagdiit balikat ito. I don't mind. Talandi mo talaga, boss. Tinawanan lang siya ni Thomas. Sinusubuan niya si Thomas ng ulam hanggang sa matapos. Ang sarap talaga ng chicken wings. Nagustuhan mo ba, sir? Yeah. Punong-puno yung tiyan ko. We eat that again. Okay. Parang ayaw ko na. Hindi ka matututo paano kumain ng maayos ng chicken wings, eh. Di subuan mo ako palagi na lang. Ano naman yung mapapala ako kung sinusubuan kita, ha? Parehas silang nakasandal at magkatabi sa couch kaya nakalingon sila sa isa't isa. Then susubuan din kita. At ano naman yung isusubo mo sa akin, Aber? Marunong naman akong kumain ng chicken wings. Something you like. Kumislap ang pilyong mata nito. Che. Kapag yan kinagat ko, si Katie naman ang natawa sa sinabi. Tumayo na siya upang bumalik sana sa trabaho ngunit pareho silang nagulat nang bumukas ang pinto at pumasok ang ina ni Katie. Mabilis pa sa hangin na nahila siya ni Thomas paupo sa hita nito. Oh, sorry. Hindi ko alam na nagkakasino. Katatapos lang po naming kumain ni Katie. Have you eaten po? Malaki ang ngiting tanong ni Thomas. Tapos na rin ako. Sakto. May dala akong chocolate cookies. Tara, kainin nyo. Sure akong magugustuhan mo, Toby. Sir Thomas, bitaw. Halos nagngit-ngit na ang ipin niya sa inis. May sinasabi ka, honey. Ano ka ba, Katie? Huwag ka nang mahiya. Pagbigyan mo na yan. Si Toby, mukhang pagod na pagod sa trabaho. Masarap ba sa pakiramdam ang pag-aalaga ng anak ko,
Toby. Malaki ang ngiti ng lalaki. Yes, tita. Palagi ko nga pong hinahanap-hanap, eh. Ay sus. Nakakakilig talaga kayong dalawa. Oh, tikman mo. Masarap ba? Hindi masyadong matamis dahil hindi naman mahilig sa matamis ang anak ko. Delicious, tita. Sana po lagi kayong may dalang ganito. Napairap si Katie nang tila kinikilig na tumawa yung ina. Sige, sa susunod ibang flavor naman, ha? Magaling po pala kayong mag-bake. Naturuan niyo po ba si Katie na gumawa ng ganito? Bake. Hindi ko yan binake. Nabili ko lang doon sa bake shop na malapit sa amin. Natawa si Katie ngunit kaagad ding pumirme nang higpitan ni Thomas ang pagkakayakap. Oh, really? Masarap po talaga. Sa susunod na bumisita kami ni Katie sa inyo, dadaanan po namin ang bake shop na tinutukoy nyo. Asa ka? Sinong nagsabi na dadalhin? Kita sa Bulacan, ha? May sinasabi ka ba, Katie? Wala. Masarap ba, honey? Patikim nga. Mukhang mauubos mo na, eh. Para sa akin kaya yan. Hayaan mo na si Toby, Katie. Sarap na sarap yung boyfriend mo, oh. Mag-aral ka ng mag-bake para sa susunod ikaw naman yung gagawa ng favorite niyang dessert. Gusto mo ba yun, Toby? Kung gusto po ni Katie, then it's fine. Hindi naman po tamang pilitin natin si Katie na gawin yung bagay na hindi siya comfortable. Nakagat ni Katie ang labi sa sagot ni Thomas. Kinikilig naman ang ginang sa sinabi ng lalaki. Hay, ang swerte talaga ng anak ko sa'yo, Toby. Sana pagtiisan mo ugali niyan, ha? Nakakainis yan minsan pero may kabaitan pa rin naman. Ramdam ni Katie ang paghaplos ni Thomas sa ibabang bahagi ng kanyang likod. Tanggap ko naman po yung lahat ng tungkol kay Katie. Hindi nagtagal, umalis ang ina ni Katie. Matapos naman ng trabaho ay hinatid nito ang dalaga sa apartment. Yun ang naging routine nila sa araw-araw, at aminado si Katie na unti-unti na siyang nasasanay sa mainit na presensya ni Thomas. Isang araw, kasabay ni Katie na kumain ng tanghalian ang kaibigan at katrabahong si Jessica. Hoy, ispell mo na nga yung chismis. Aminin mo, may namamagitan ba sa inyo ni Sir Thomas? Maraming nakakapansin pero hindi lang nagsasalita dahil natatakot kay Sir. Ano? Umamin ka. Grabe, parang hindi kaibigan ah. Naglilihim ka na ba sa best friend mo, Katie? Pabulong na saad ni Jessica dahil nasa cafeteria sila ng building. Sige, lakasan mo pa. Hindi pa ako nabibingi, Jessica. Oo naman ito. So, ano na nga? Anong relasyon nyo ni Sir Thomas? Friends with benefits. Ay, mali, secretary with benefits. Hindi mo kinaganda ang pagiging tahimik, Katie. Napatikim si Katie bago nilaibat ang paningin sa paligid. Nang masigurong walang ibang nakikinig, ay bumulong siya sa kaibigan. Nilalandi ako ni Sir Thomas. Ano? Nilalandi? Ako si Sir Thomas. Nanlalandi? Ano? Lintian. Bungol ka ba? Bahagyang inalag ni Jessica ang balikat niya. Masarap ba? Anong masarap? Inis na inalis niya ang kamay nito. Masarap bang humalik? Masarap bang magmahal? Masarap bang lamandi? Ano ka ba? Owa mo? No. Kung makapagsalita ka, parang may nangyari na sa amin. Ay, wala pa ba? Hello. Hindi ko isusuko yung bataan agad-agad, no? Good yan, friend. Pahirapan mo. Pero paano ka nakakasigurong nilalandi ka ni Sir? Hindi ba guni-guni mo lang yun? Umiirap siya sa kaibigan. Kung wala lang siyang bakasyon kasama yung pamilya niya sa Scotland, magkasabay na kaming kumakain ngayon at nilalandi niya ako. Jessica, grabe na this. I'm so proud of you, best friend. Arte nito. Pero anong nararamdaman mo para kay Sir? Mahal mo na ba? Kasi kung hindi, aagawin ko yun. Kaagad niya itong sinama ng tingin. Subukan mo lang. Malalaman mo kung para saan yung tinidor na to. Natawa ng malakas si Jessica. Lalangya. Sa'yo na yan si Sir, no? Wala namang ibang babaeng tinitingnan yun sa paraan na tinitingnan ka niya. Eh, ano namang paraan ng pagtitig niya? Mula naman akong nakitang kakaiba doon. Yung paraan na nakakalaglag panty, girl. Mabagal na saad nito sa bawat salita. Umirap na lamang siya dito. Sa isang linggong wala si Thomas, halos umiyak na siya sa pangungulila dito.
Mabuti at naroon si Jessica, pati na rin ang ilang empleyado, dahilan para mabawasan ang oras ng pag-iisip niya sa lalaki. Katie, tulungan na kita dyan. Ang dami mo nang ginagawa. Ba, dadating na si Sir Thomas. Gulat si Katie nang tumabi si James sa kanya, ang head ng finance department. Okay lang naman, Sir James. Kaya ko namang buhatin yung mga documents na to. And about Sir Thomas, baka bukas ng hapon nandito na siya. Pilit ang ngiti niya dahil masyadong malapit sa katawan niya si James. Ganun ba? Ang sarap siguro ng buhay ni Sir doon, no? Maraming magagandang babae doon, eh. Sa tingin ko, may iuuwi yung babae si Sir pagbalik niya dito sa Pilipinas. Hindi ko alam, Sir James. Hindi naman niya ako kasama para malaman ko. Madiin ang bawat salita niya. Tumawa lang si James. Nagulat pa siya nang bigla itong umakbay at pinisil ang braso niya. Totoo ba yung chismis sa inyo ni Sir Thomas? Nako, huwag ka doon, Miss Katie. Halata namang hindi yun nagseseryoso, eh. Sigurado akong pagbalik noon, marami ng babaeng naikama sa Scotland. Marami ba namang pera? Napalitan ng sigaw ang pagtawa ni James nang bigla itong tumalsik matapos suntukin ni Thomas. Sir, gulat na saad ni Katie. Napaatras siya nang makita ang nagbabagang mata ni Thomas. Never, ever dare to touch what's mine. Madiin at puno ng galit na banta nito. Sir Thomas, kumalma ka. Tama na. I want your resignation letter in my office tomorrow, Mr. Lopez. This is unfair. Bakit? Kayo ba ni Miss Katie? Does it matter? You touched what's mine. Miss Katie, hindi naman kayo ba? Nakita mo yung ginawa niya sa akin. Paano kapag ginawa niya rin sa'yo to, ha? Honestly, hindi ko talaga nagustuhan yung paghawak mo sa akin, Sir James. I'm sorry, pero pinagtanggol lang din ako ni Sir Thomas. Napailing si James. Napuno ng bulungan ang paligid. Mabilis na hinatak ni Katie si Thomas papasok sa office nito. Nababaliw ka na ba? Bakit kailangan mong suntukin, ha? Oo, hindi ako komportable sa ginawa niya. Pero nakalimutan mo bang boss ka dito? Paano kapag kumalat na bayolente yung ugali mo at makarating sa media? Baka masira yung pangalan ng company. Mo, Sir Thomas, tila sumabog sa galit na saad ni Katie. Nasaktan ka ba? Walang kasing lamang ang boses nito. Hindi. Then that's enough. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta masiguro ko lang naligtas ka at wala sa kapahamakan. Your safety matters to me, Katie. Napailing ang dalaga. Pero hindi mo na dapat ginawa yun. Hindi naman kita boyfriend, Sir Thomas. Gumalaw ang panga ni Thomas sa inis. Wala akong pakialam kung anong posisyon ko sa buhay mo, Katie. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka lang, kahit pa naisugal ko pa yung pangalan ko dito sa kumpanya. Umawang ang labi ni Katie, ngunit bago pa siya makapagsalita, ay lumabas na ng opisina ang lalaki. Dahil wala sa wisyo, maaga rin siyang umalis ng opisina. Pero wala pa rin siya sa sarili nang pumasok kinabukasan. Girl, ganap na ganap ang pagiging bida mo kahapon. Ha? Saan yan? Sobrang bad trip ni Sir Thomas nung bumalik siya, tapos hindi ka na nakita sa office niya. Lagot ka, baka mamaya masisante ka na. Bungad sa kanya ni Jack pagkapasok sa elevator. Huwag na ayon, Jessica. Ay, taray talaga nitong best friend ko. Biruin mo, lumipad si Sir Thomas mula Scotland hanggang Pilipinas para lang makita ka kagad. Ba, ngayon pa yung dating noon. Sure ako na miss ka niya. Tapos yung sa inyo pa ni James yung tumambad sa kanya pagdating. Kawawa naman yung Sir Thomas natin. Lalong nawala sa mood si Katie dahil sa mga sinabi ni Jessica. Nang pumasok siya sa office ni Thomas, ay wala doon ang binata, ngunit nakabukas ang laptop nito at naroon ang mga gamit ng lalaki. Bakit parang kasalanan ko pa na naging bayolente siya kahapon? Nagalit lang naman ako dahil sa ginawa niya. Bakit parang ako pa yung masama ngayon? Inis siyang umupo sa office chair ng binata. Na-miss ko pa naman siya ng sobra dahil halos isang linggo rin kaming hindi nagkita. Papansinin niya kaya ako ngayon. Nakasimangot niyang sinulyapan ang laptop. Aksidenteng napindot niya ito, dahilan para bumukas.
How to say sorry to your girlfriend, bulong niya matapos mabasa yon sa recent search ng lalaki. Nanlaki pa ang mga mata niya nang mabasa ang iba pa. How to apologize without directly asking for it. How to kiss someone you don't own. How to control yourself when you're jealous. Halos maiyak si Katie sa kakatawa. May kung anong kumikiliti sa dibdib niya at naglilikot ang tila mga bulate sa kanyang tiyan. Ano pa ba? Ang dami naman nito. What to do when I'm aroused? Ha, but iba naman yun. Is-search niya ito pa. How to make your secretary fall in love with you. Is it possible? Anong ginagawa mo sa laptop ko? Ay, puwet ng kalabaw. Napasigaw si Katie. Mabilis siyang napatayo at tumakbo palayo sa laptop. I am asking you. Anong ginagawa mo sa laptop ko? Sumusulyap lang. Sumusulyap ng halos 10 minutes. Hindi 3 minutes lang yun. Madilim ang matang sinilip ni Thomas ang laptop. Forget what you saw. Isipin mo na lang, panaginip lang lahat yun. Namula ang lalaki kaya pigil na ulit ang tawa ni Katie. Bakit ka nagse-search ng ganun, Sir Thomas? Ikaw best friend pala kayo ni Google. Stop teasing, Katie. Galit ka sa akin, remember? Galit ba ako? Wala akong naalalang galit ako. Ang natatandaan ko, pinagsabihan lang kita. Tapos ikaw pa yung may pa-walkout. Never mind. Bumalik na tayo sa trabaho. Hoy, galit ka pa rin ba? Ikaw na nga yung nanapak. Bakit ikaw pa yung nagagalit? Ilong kaya ni James yung tumabingi. Pero sa bagay, medyo deserve naman niya yun sa dami ba namang sinabi na masama tungkol sa'yo. Like what? Salubong ang kilay ni Thomas. Secret, sasabihin ko lang kapag bati na tayo ulit. Bahala ka. Napanguso si Katie nang hindi na siya pinapansin. Sanggit, siguro totoo lahat yung sinabi ni James kaya ganyan ka. Pagbalik niya sa trabaho, wala silang pansinan kahit na matapos ang oras. Tila lantang gulay tuloy na umuwi sa apartment si Katie. Malay ko ba kung anong nangyari sa Scotland habang nagbabakasyon siya doon. Hindi rin naman niya direktang sinabi na mahal niya ako. So wala talaga siyang commitment sa akin. Wala sa sariling pagkausap ni Katie sa hangin habang nasa sala. Malaman ko lang talagang may nilalandi siyang ibang babae habang nilalandi niya ako, paduduguin ko talaga yung ilong niya. Ilang sandali ay narinig niyang may nag-doorbell. Gulat siyang tumambad si Thomas sa labas ng kanyang apartment. Hello, honey. Tila lasing pa ito at hindi makatingin ng maayos sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Gabi na masyado. Nag-drive ka ba papunta dito? Habang lasing ka? No, of course not. Magagalit ka kapag ginawa ko yun. Tara na nga, pumasok ka na muna. Anong nangyari sa'yo? Ba't ka naglalasing? Bakit ka pa nagtatanong? It's all because of you, Katie. Shit, ang bigat mo. Huwag mong ilagay lahat ng bigat mo sa akin dahil baka mapipi ako. Amoy alak ka talaga. Ang baho. Natawa ang lalaki. At ikaw, ang bango mo naman. Walang nagawa si Katie nang sabay silang bumagsak sa kama. Isiniksik ni Thomas ang mukha sa leeg niya. Mo, Sir Thomas, tila sumabog sa galit na saad ni Katie. Nasaktan ka ba? Walang kasing lamang ang boses nito. Hindi. Then that's enough. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta masiguro ko lang naligtas ka at wala sa kapahamakan. Your safety matters to me, Katie. Napailing ang dalaga. Pero hindi mo na dapat ginawa yun. Hindi naman kita boyfriend, Sir Thomas. Gumalaw ang panga ni Thomas sa inis. Wala akong pakialam kung anong posisyon ko sa buhay mo, Katie. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka lang. Kahit pa naisugal ko pa yung pangalan ko dito sa kumpanya. Umawang ang labi ni Katie, ngunit bago pa siya makapagsalita, ay lumabas na ng opisina ang lalaki. Dahil wala sa wisyo, maaga rin siyang umalis ng opisina. Pero wala pa rin siya sa sarili nang pumasok kinabukasan. Girl, ganap na ganap ang pagiging bida mo kahapon. Saan yan? Sobrang bad trip ni Sir Thomas nung bumalik siya. Tapos hindi ka na nakita sa office niya. Lagot ka, baka mamaya masisante ka na. Bungad sa kanya ni Jack pagkapasok sa elevator. Huwag na ayon, Jessica. Ay, taray talaga nitong best friend ko.
Biruin mo, lumipad si Sir Thomas mula Scotland hanggang Pilipinas para lang makita ka kagad. Ba, ngayon pa yung dating noon. Sure ako na miss ka niya. Tapos yung sa inyo pa ni James yung tumambad sa kanya pagdating. Kawawa naman yung Sir Thomas natin. Lalong nawala sa mood si Katie dahil sa mga sinabi ni Jessica. Nang pumasok siya sa office ni Thomas, ay wala doon ang binata, ngunit nakabukas ang laptop nito at naroon ang mga gamit ng lalaki. Bakit parang kasalanan ko pa na naging bayolente siya kahapon? Nagalit lang naman ako dahil sa ginawa niya. Bakit parang ako pa yung masama ngayon? Inis siyang umupo sa office chair ng binata. Namiss ko pa naman siya ng sobra dahil halos isang linggo rin kaming hindi nagkita. Papansinin niya kaya ako ngayon. Nakasimangot niyang sinulyapan ang laptop. Aksidenteng napindot niya ito, dahilan para bumukas. How to say sorry to your girlfriend, bulong niya matapos mabasa yon sa recent search ng lalaki. Nanlaki pa ang mga mata niya nang mabasa ang iba pa, how to apologize without directly asking for it, how to kiss someone you don't own, how to control yourself when you're jealous. Halos maiyak si Katie sa kakatawa. May kung anong kumikiliti sa dibdib niya at naglilikot ang tila mga bulate sa kanyang tiyan. Ano pa ba? Ang dami naman nito. What to do when I'm aroused? Ha, ba't iba naman yun? Is-search niya ito pa, how to make your secretary fall in love with you. Is it possible? Anong ginagawa mo sa laptop ko? Ay, puwet ng kalabaw. Napasigaw si Katie. Mabilis siyang napatayo at tumakbo palayo sa laptop. I am asking you. Anong ginagawa mo sa laptop ko? Sumusulyap lang. Sumusulyap ng halos 10 minutes. Ha, hindi 3 minutes lang yun. Madilim ang matang sinilip ni Thomas ang laptop. Forget what you saw. Isipin mo na lang, panaginip lang lahat yun. Namula ang lalaki kaya pigil na ulit ang tawa ni Katie. Bakit ka nagse-search ng ganun, Sir Thomas? Ikaw best friend pala kayo ni Google. Stop teasing, Katie. Galit ka sa akin, remember? Ha, galit ba ako? Wala akong naalalang galit ako. Ang natatandaan ko, pinagsabihan lang kita. Tapos ikaw pa yung may pa-walkout-walkout. Never mind, bumalik na tayo sa trabaho. Hoy, galit ka pa rin ba? Ikaw na nga yung nanapak. Bakit ikaw pa yung nagagalit? Ilong kaya ni James yung tumabingi. Pero sa bagay, medyo deserve naman niya yun sa dami ba namang sinabi na masama tungkol sa'yo. Like what? Salubong ang kilay ni Thomas. Secret. Sasabihin ko lang kapag bati na tayo ulit. Bahala ka. Napanguso si Katie nang hindi na siya pinapansin. Sanggit. Siguro totoo lahat yung sinabi ni James kaya ganyan ka. Pagbalik niya sa trabaho, wala silang pansanan kahit na matapos ang oras. Tila lantang gulay tuloy na umuwi sa apartment si Katie. Malay ko ba kung anong nangyari sa Scotland habang nagbabakasyon siya doon. Hindi rin naman niya direktang sinabi na mahal niya ako. So wala talaga siyang commitment sa akin. Wala sa sariling pagkausap ni Katie sa hangin habang nasa sala. Malaman ko lang talagang may nilalandi siyang ibang babae habang nilalandi niya ako, paduduguin ko talaga yung ilong niya. Ilang sandali ay narinig niyang may nag-doorbell. Gulat siyang tumambad si Thomas sa labas ng kanyang apartment. Hello, honey. Tila lasing pa ito at hindi makatingin ng maayos sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Gabi na masyado. Nag-drive ka ba papunta dito habang lasing ka? No, of course not. Magagalit ka kapag ginawa ko yun. Tara na nga, pumasok ka na muna. Anong nangyari sa'yo? Ba't ka naglalasing? Bakit ka pa nagtatanong? It's all because of you, Katie. Shit, ang bigat mo. Huwag mong ilagay lahat ng bigat mo sa akin dahil baka mapipi ako. Amoy alak ka talaga. Ang baho. Natawa ang lalaki. At ikaw, ang bango mo naman. Walang nagawa si Katie nang sabay silang bumagsak sa kama. Isiniksik ni Thomas ang mukha sa leeg niya. Si Thomas, ano ba? Galit ka na naman. Wala naman akong ginagawa. Nagagalit ka na naman. Nakaramdam ng guilt si Katie. Wala siyang nagawa kundi hayaan ang lalaki na haplasin ang buhok niya. I'm sorry, nag-alala lang ako. Oo, dahil paano kapag may nangyari sa'yo habang bumabiyahe ka papunta dito?
Wala namang nangyari sa akin. Kahit na, hindi na po mauulit. Pangako, napabuntong hininga ang dalaga. Wala sa sariling niyakap niya rin ang lalaki. I'm sorry din kung nasigawan kita nung isang araw. Nadala lang ako ng emosyon. Masyado akong nag-alala sa image mo at ayokong masira yon dahil lang sa akin. I will sacrifice everything I have for you. Namumungay ang mga matang tinitigan siya ng lalaki. Kung hindi mo pa nahahalata, I really like you, Katie. Hindi na nga yata like, dahil mahal na mahal kita. I'm so sorry kung naging irrational ako last time. Hindi ko lang talaga na-control yung emosyon ko nung nakita kong nakaakbay siya sa'yo. Kinain ako ng selos. Inggit na inggit ako dahil hinayaan mo siyang akbayan ka. Samantalang ako, lagi kang pilit sa tuwing lalambingin kita. Hindi ko naman siya hinayaang gawin yun, Kung hindi ka dumating, tatanggalin ko rin kaagad yun. But still, ayoko nang makitang may lalaking nagdaganon sa'yo, Katie. Bakit? Boyfriend ba kita? Soon. Pero sa ngayon, paghihirapan ko muna yung mapaibig kita. Paano ka naman nakakasigurong mahal mo nga ako, ha? Hindi ba guni-guni mo lang yan? Muling sinubsob ni Thomas ang mukha sa leeg niya at pinatakan ng halik doon. Unang araw mo pa lang sa office, hindi ko na nagawang alisin yung tingin ko sa'yo. Kahit na minsan parang ang sanggit mo, hindi ko maiwasang tumawa dahil palagi kang nag-aalala para sa akin. Hanggang sa naging normal na sa akin na magpapansin sa'yo paminsan-minsan. Pero hindi naman tumalab kasi manhid ka. Hindi lang ako feeling girl, Pero isang araw, gumising na lang ako na masyado ng malalim yung nararamdaman ko para sa'yo. Naisipan kong umamin sa'yo through phone call dahil hiyang-hiya ako. Pero nagkataon naman na tinawag mo akong honey. You even said that you love me, kaya sinamantala ko na yung sitwasyon para mapalapit sa'yo. Natahimik si Katie. Masyadong mabigat ang mga sinasabi ni Thomas at hirap siyang lunukin ang lahat ng yun. Paano ako nakakasiguro kung totoo lahat ng sinasabi mo, ha? Remember, ilang araw kang nasa Scotland. Malay ko ba kung may iba kang babae na nakalandian doon? Yun ba yung sinabi ni Mr. Lopez sa'yo? Bakit napasok na naman siya sa usapan natin? Because I heard him mention my name nung nag-uusap kayo. Siguro sinisiraan niya ako sa'yo dahil may gusto siya sa'yo. No, huwag kang ang owa. Hindi lahat ng lalaking may gusto sa akin. Ako, si Catriona Gray. Don't change the topic. Siniraan ba niya ako sa'yo? Depende kung nagsasabi siya ng totoo. That's not true. Kasama ko yung cousins and parents ko nung nagbakasyon kami sa Scotland. Kahit natanungin mo pa si Mom. Akmang may tatawagan si Thomas ngunit mabilis itong napigilan ni Katie. Oo na, naniniwala na ako. Huwag mo nang ang tawagan. Mamaya, nagpapahinga pa yung mga yun, So, naniniwala ka na sa lahat ng mga sinasabi ko. Ewan. What's ewan? I don't know. Paano kita pagkakatiwalaan, kanina lang lasing ka, tapos bigla ka na lang tuwid na nagsasalita dyan. Dahil nawala na yung tama ng alak ko dahil sa'yo. My God, Katie, you're driving me crazy. Natawa ang babae dahil tila sakit na ito sa ulo. Sabihin mo sa akin bukas yan kapag hindi ka nalasing. Kaya nga ako naglasing para magkaroon ng lakas ng loob na sabihin lahat to sa'yo, Hindi. Magpakalalaki ka. Ang lakas-lakas mong manuntok. Tapos confession lang, hindi mo magawa. Ipakita mo kung sino ka, Toby. Sinaman lang siya ng tingin ng lalaki. Hindi alam ni Katie kung bakit tila komportable siya kahit naniyakap ulit siya ng binata. Can I sleep here tonight? Promise, wala akong gagawing masama. Matutulog lang ako. I miss you so much, Katie. Sure, kapag may ginawa kang masama, papatalsikin talaga kita sa apartment ko. You can own my company kapag may ginawa ako sa'yo. Wala naman akong pakialam doon. No, I really love you. Che, huwag mo nga akong bulahin. Hahayaan kitang matulog dito ngayon dahil lasing ka. Pero huwag kang gagawa ng kahit na ano, okay? Bawal kang idle. Pwede naman. Hanggang doon lang. Good. Dahil kailangan mong bumawi. Pagkatapos mo akong pagseluzen. Tila walang hirap na binuhat siya ni Thomas at dinala sa kwarto.
Pabiro naman niyang hinampas ang dibdib nito nang makahiga na sila sa kama. Pakiramdam ko tuloy mahal mo din ako. Huwag kang asyumero. Nagkakawang gawa lang ako. Really? Sa akin mo lang gagawin lahat ng to, ah? Sure naman akong walang ibang lalaking kasing kulit mo. Inuna ni Katie ang ulo sa braso nito. Kaagad namang pumulupot ang braso ng lalaki sa bewang niya. May binili akong singsing sa Scotland, pero hindi ko dala. I will give it to you tomorrow. Talaga, para sa akin yun. Hinalikan nito ang noo niya, dahilan para mapapikit siya. Kahit kailan, hindi ka nawala sa isip ko, Katie. Kahit pa na magkalayo tayong dalawa. Masyado naman yatang malalim yung pagmamahal mo sa akin, Thomas. Natatakot akong hindi ko matapatan yan. I don't care. Mahalin mo lang ako kahit konti, kontento na ako doon. Nakangiting pumikit si Katie. Tila ayaw na nilang matapos ang gabing yun. May pangamba pa rin sa puso ni Katie, ngunit tuluyan nang nawala ang lahat ng iyon nang kumpirmahin ni Thomas kinabukasan na totoo ang lahat ng inamin nito kagabi. Kasalukuyan silang nasa kusina, abala si Katie sa pagluluto ng tanghalian nila, habang panay naman ang panggugulo ni Thomas.